Mga kapatid, meron tumawag sa akin na kaibigan ko na, well, nabanggit ko lang na kaibigan pero hindi ko alam kung tinuturing niya talaga ang kaibigan. Mahilig siyang tumawag sa akin para manghingi ng advice and at the same time, ipakita niya sa akin mabait siya yung mabait. And at the same time, ipagyabang niya yung mga na-accomplish niya. And ako, okay lang naman sa akin, natutuwa naman ako. Ngayon, nakakatawa kasi sabi niya sa trabaho niya, meron daw doon bastos na lalaki. Yung bastos na lalaki, bastos daw in the sense na binabara-bara daw siya. Ngayon, nung kinuwento niya sa akin yung mga discussions nila, nakarelate ako doon sa lalaki. Sa isip-isip ko, sabi ko sa lahat ng napuntahan kong lugar, whether official or not, whether it's in my record or not, bastos ako eh. Binabastos ko yung mga bastos. For example, swapang ka. For example, makakapahama ka ng iba. Tapos, ang pinapakita mong ugali mo, mabait ka kunwari. Yun ang binabastos ko. Yung mga balimbing, hindi ko mapigilan na babastos ko. Sinasadya ko man. Ngayon, hindi nag-comment ako in favor dun sa kaaway niya. Sabi ko, parang tama naman yung kaaway mo. Parang masyado niyong dinidiin itong mga taong ito. Utang ina, yung ninong mo na nagpasok sa'yo dyan, isa rin siya sa may kasalanan. Tapos ididiin niyo. Di lang na, dami niyong nag-decide. Ang dami niyong nakinabang. Tapos magdidiin kayo ng isa, 2 tao lang. Dahil lang mayabang sila. O dahil lang hindi nyo magawa yung mga illegal na gusto nyo gawin. O yung mga legal na gusto nyo gawin. Legal pero masama. Okay. Medyo napipikon siya sa akin. Tapos sabi niya, ano ba yan? Hindi naman pala ako yung kakampihan mo. Parang hindi. Parang hindi. Parang mali yung mindset mo. Sabi ko sa kanya. Opinyon ko lang to. Pasensya ka na. Tapos sabi niya sa akin, para ka rin pala nung kasama ko kasi daw, siya at may isang kaibigan, yung kaibigan niya, bali 2 sila, ay inatasang mag-manage ng pag-aari ng kaibigan nilang nasa Amerika. So, they were, sorry, nubo ako. They were property managers of the properties ng kaibigan nila nasa Amerika. 2 sila. Ngayon, ang kita nila doon ay yung mga portion ng rentals ng ibang mga properties na nirerentahan. Na siya yung humaharap, siya yung nag-organize ng mga kontrata, and siya rin yung nagre-report. And then the rest of the kita, sinesend doon sa account nung nasa Amerika or iniipon doon sa bank account dito nung nasa Amerika. Ngayon sabi niya, meron siya nakatenggang lupa doon, may naisip daw silang lease. Ngayon, kinausap niya yung kasama niyang property manager din. Actually, hindi niya kaano-ano yun. Sabi niya, ipa-lease natin yan nang hindi alam nung para may extra income tayo. Nung sabi daw nung kasama niyang property manager, hindi, kailangan malaman niya kasi siya yung may-ari. Mamaya, hindi pa sa atin mapunta yung kita yan. May dagdag trabaho tayong ginagawa tapos sa kanya mapunta. Ang sabi raw nung property manager, bakit? Siya yung may-ari eh. Siya yung may-ari, dapat malaman niya. Tapos para meron siyang mga pang-golf niya, meron siyang mga pang good time niya pag nandito siya sa Pilipinas. Ngayon sabi nung tumawag sa akin, sabi niya, ang sama niya naman, pang-golf, ipang-golf niya lang yun, sobra-sobra na nga yung naitutulong niya sa amin na income naming extra bilang property manager niya. Tapos sasabihin niya pa, pang-golf. Sabi ko, ang layo yata. Anong sinabi mo? Ang layo. Parang gusto mong pagmukaing masama yung kapwa mo property manager. Na gustong maging honest dun sa kaibigan nyo na pinagkatiwala sa inyo yung ari-arian na yan. Akala ko baka ako malaki yung utang na loob mo dyan. Malaking tulong sa iyang pagiging property manager, madagdag income mo. Bakit gusto mo pang pasamain yung kapwa mo property manager? Tama naman yung sinasabi niya.
Hindi kayo dapat nade-decide na hindi niya alam. Para sa income. Kala ko ba, parang dapat yata, yun ang, yun ang katiwa-tiwalang property manager, hindi naman ikaw. Nagalit siya sa akin. Sabi ko, kasi naman, pang golf daw, layo ka. Eh ano kung anong gawin niya doon sa pera niya? Ang layo doon sa punto na ang punto is dapat ipaalam nyo. Hindi nyo dapat pagkakitaan ng hindi niya alam. Sino ba talaga sa inyo yung, ikaw? Ngayon, on a final note, ang sabi ko sa kanya, alam mo, pasalamat ka kung anong meron. Huwag kang, ang dami-dami mong sinasabi sa akin lagi na grateful ka na property manager ka. Pero ang totoo, hindi. Ang totoo, ikaw yung nanganganib na gumawa ng mga katarantaduhan dito sa katarantaduhan doon sa property no. Mahirap yan. Sa kanya. Should be careful. Pero ako, ang basa ko talaga. Gusto niyang kunin yung approval ko na okay lang naman sigurong ipalis ko yun no, nang hindi niya nalalaman. Of course, hindi. Kinampihan ko yung kapwa niya property manager na gustong maging honest dun sa may-ari. Kasi yun yung tama. Ang hirap, no? Naglalaro siya, itong quote-unquote kaibigan kong to, pilit niyang kinukumbinsi yung mga taong mabuti siya. Kaya lang talagang lumalabas siya, kilos, salita at tunay na hangarin. Yung nilalaman ng puso niya. Sa madaling salita, siya ang tunay na gago.